Hello everyone, AB Joy Kito po, licensed Canadian Immigration Consultant. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang temporary foreign workers na ang mga spouse ay makakapag-apply po ng open work permit. Ang mga dependent child below 18 years old ay makakapag-apply po ng open study permit, and the rest of the family members below 18 years old pwede po mag-apply ng temporary resident visa. So, sino-sino po ba ang qualified sa program na to? Keep in mind po, doon sa mga nakaraang videos po natin, pinag-uusapan po natin ang mga family work permits. Ito po ay ibang program po ito, which is matagal na po itong nag-exist. However, baka meron po tayong mga kababayan na hindi po alam na po pwede pa wala nilang isama ang kanilang spouse and ang kanilang mga dependent child dito sa Canada. So, para po sa mga temporary foreign workers na andito na po sa Canada at nagtatrabaho, sino-sino ba ang mga qualified? So, yung pong mga workers na nagtatrabaho sa Canada na ang kanilang tier o yung kanilang tier stands for Training, Education, Experience, and Responsibilities ay nasa 0, 1, 2, and 3. So, regardless kung magkano po ang kanilang salary per hour, either it is low wage or high wage, basta ang kanila pong tier ay nasa 0, 1, 2, and 3, qualified po sila to sponsor their spouse and yung mga dependent child. For example po, ang ating aplikante ay truck driver. Kung ang kanila pong work permit ay valid for 2 years or 3 years, ang kanilang spouse or ang kanilang common law ay po pwede nilang sponsoran dito sa Canada at magkakaroon po sila ng open work permit. And ang validity po ng open work permit na yan ay same lang din po ng validity ng kanilang work permit. Para din naman po sa mga anak po nila na ang kanilang age ay below 18 years old, po pwede po silang mag-aral dito sa Canada ng libre. Sila po ay magkakaroon ng visa under Open Study Permit. And yun naman po nasa below 4 years old, kung gusto niyo po silang makasama dito, temporary resident visa po sila. So kung kayo po ay qualified to bring your family here, now is the right time. Kasi po, marami pong mga changes na nangyayari sa immigration policies, and hindi po natin alam kung hanggang kailan tatagal ang policy na to. And as you may know po, ang Immigration Canada ay binabawasan na po ang mga temporary workers dito sa Canada. As a tip po, before na mag-apply po kayo kung kayo ay mag-DTYI, make sure po na ready po kayo to bring your family here. Kasi hindi lang po basta-basta sinasama ang pamilya dito sa Canada, pinaghahandaan din po yan. Of course, you have to think about yung accommodation, yung school, transportation. Mahirap po kasi ang sama-sama kayo tapos walang car. So it's kinda hard na everybody is nagko-commute, and especially po kung mag-aaral po ang inyong mga anak. So make sure po na ready po kayo to bring your family here. And napaka-importante rin po na makasama ang inyong family. Siyempre po, nagkatrabaho po kayo on a foreign land, and masarap po yung feeling na pag-uwi natin kasama na makikita natin physically ang ating family. So make sure po na qualified po kayo, and paghandaan niyo po mabuti to bring your family here. And kung kailangan niyo po ng tulong or may question po kayo regarding sa program na to or regarding kung qualified kayo o hindi, tawag lang po kayo. Ang phone number po namin is 514-574-2480. Ang email po namin is info@imigcanada.com. Before I end this video po, i-clarify ko lang po. Ang program po na to ay para po sa workers na andito sa Canada. Ang kanila pong tier ay 0, 1, 2, and 3. Po pwede po nilang isama ang kanilang spouse. Ang spouse po ay magkakaroon ng open work permit. And ang mga anak po nila below 18 years old ay magkakaroon po ng open study permit, which is makakapag-aral po sila ng libre.
And yung po mga bata na hindi pa po nag-aaral, temporary resident visa po. So, kung interesado po kayo sa program na to at marami po kayong mga questions, please feel free to contact us po. And please stay safe and thank you.